Okay, dito yung ikhwani wa akhawati, the historical context and development. Dito, historical context and development. Noong ika-19th siglo, lumalakas ang Darwinian evolution, right? Ang Darwin evolution. And in 19th siglo na yan, in 19th century na yan, nandyan yung Darwinian evolution. Okay. Nandyan yung positivist science. Nandyan yung medical anthropology. Nandyan yung fascinating sa measurement science. Dito umusbong ang biological criminology. Mashallah, pwede na tayo maging police. Okay? Barakallahu fikum. Dito po, umusbong ang biological criminology. Ano ang concept natin dyan? Mula, no? Crime is sin. Pag sinabi natin na crime is sin, tama po ba yan? Sabihin natin, crime is sin. Crime is sin. Okay. Yung crime is sin po, crime is sin, papunta sa crime may have biological origins. Ang crime ay may have biological origins. Dito ikhwani wa akhawati, no? Sa positivist school, no? Doon sa school ni Lombroso. No, i-search niyo yung positivist school, no? School ni Lombroso yan siguro. Okay. Sa Nadariyatul Lombroso, sa Lombroso's theory, ang central idea po, si Lombroso ay naniniwala na ang criminals ay mga atavistic beings. Kainatun mukhtalifatun badaiyah. In Arabic. Atavistic beings, mga individual na bumalik sa primitive evolutionary stage. No? Physical indicators, stigma, delinquensya. Dito, ayon sa kanya po, ang kriminal ay may, ano nasabi natin ayon sa kanya? Ang kriminal do ay may malaking panga, malalim na mata, mababa, noong malapad, malaking cheekbones. Kawawa naman yun, malaking cheekbones niya. Asymmetric facial structure, ano pa? Sobrang haba at ikling limbs. Mahaba pa, sobrang haba pa, at saka may ikling limbs niya. Ito raw ay biological science. Ay hindi science. Ito raw ay biological science ng kriminalidad. Pero, ang sabi ng scientific methods, na scientific methods use skull measurement, anthropometry, comparative anatomy, case studies of Trigonometry instrument measurement. Skull measurements. Do you know that? Sister? Skull. This is skull. Skull. This is skull. Do you see? Did you see the skull, sister? Sister Elisa? Anong tawag dito? Yes, Doc. Skull. Sure, Doc. Parang Okay. craniometry measurement. Cranial analysis. Craniometry. Opo. Cranial analysis or skull measurement. Anthropometry. Comparative anatomy. Sino nag-aral ng anatomy dito? Sister Luisa, may subject ka niyan? Anatomy? Opo, Masya Allah. Pinag-aralan ko din yan. Alhamdulillah. Kumpleto po tayo. Bilang jurisprudence po, kailangan alam niya ang medical. So, dito, case studies of prisoners. Example natin po dyan sa scientific methods used na like skull measurements, yung nakikita nyo dyan na skull na wala na siyang mata, na malalim po ang mata niya. Yan po ang ibig sabihin, Sister Fatima, na malalim ang mata. Tingnan nyo, malalim ang mata niya. So, nakakatakot po. So, criminal po yun, ayon kay Lombroso's theories. Okay. Skull measurements, cranial analysis, anthropometry, comparative anatomy, case studies of prisoners. Example niyan, ayon kay Lombroso po, kung ang isang tao ay may 5 o higit pang criminal stigma, mataas daw ang posibilidad
na siya ay criminal by nature. Do you agree? Kung ang Hindi. Naam. Hindi. Opo. So ibig sabihin parang kwan din ito, no? Darwinian theories, no? Kasi sa panahon na yon na 19th century ay panahon ni Darwin din, no? Lumusbong diyan ang mga evolution, mga theories na hindi ka panipaniwala ng akal, hindi matatanggap ng akal. Kung ang isang tao daw ay may 5 o higit pang criminal stigmata, or ibig sabihin criminal stigmata, mataas daw ang responsibilidad. Mataas ang posibilidad po na siya ay criminal by nature. Muskila yun. No? Yan po ang ayon kay Lombroso. Mahirap naman yun kung ang isang tao na may higit o may 5 o higit pa doon ay criminal stigmata, tataas o mataas ang posibilidad na magiging criminal siya o criminal by nature siya. So, dito ikhwani wa akhawati, bagamat mali ang karamihan ng kanyang idea, nagbigay si Lombroso ng importanteng contribution sa criminology. Una, ano yung naibigay niya? Ano naibigay ni Lombroso? Anong contribution niya sa criminology? Dahil siya binagsagan na father of criminology. Father of criminology. Nandyan sa kitab natin. Presentation. Yalla, tafaddalu ya ikhwani wa akhawati. Ano po ang naibigay ni Lombroso na importanteng contribution sa criminology? Nabanggit natin kanina. Born criminals. Scientific method to criminology. Scientific approach po, Sister Fatima. Scientific approach to crime. Like sinabi ni Abdullah, scientific method to criminology. Pwede din yun. Ano sinabi mo, Sister? Born criminal. Opo, pwede din yan. Pero doon yan sa biological debate. Barakallahu fiik. Dito, una, naibigay niya na contribution sa criminology, scientific approach to crime. Ano yan? Ginagamit niya ang observation, measurement, at comparative studies. Yan po ang scientific approach to crime. Pangalawa, environmental plus biological debate. Itinulak ang criminology upang pag-aralan hindi lamang ang moral behavior, kundi biological factors. Naam. Pangatlo, foundation of modern forensic medicine. Ang pag-aaral ng katawan, brain structures at hereditary issues ay nagbigay daan sa neuroscience in criminal law, forensic psychiatry, behavioral genetics. Yan po ang nagiging contribution ni Lombroso sa criminology. Okay. Ano yung sabi ni Sister Deluis? Sa criminal anthropology, he studied the body, mind, and habits of criminal. Pan ko din yan, pinag-aralan ko, criminal anthropology. Masya Allah. Pinag-aralan namin yan sa batas. Dito ya ikhwani wa akhawati. Yan po yung sabi ko sa inyo, what is the difference between the anthropology, the criminal anthropology and criminal psychology, right? So dito ya ikhwani wa akhawati, bakit po na-reject ang original biologic theory? Pagdalo, bakit na-reject? Bakit may major criticisms dito? Bakit na-reject ang original biological theory? Una, ano yun? Binanggit natin kanina. Una, lack of scientific validity. Sa science pa lang, wala na.
lack of scientific validity. Ang kanyang data ay biased, no? Unrepresentative, methodological niya ay weak, no? Weak, very weak yung methodologically weak. So, pangalawa, racism. Yung sabi niyo kanina, racism ay unethical problems. Marami ang kanyang traits ay nakaangkla sa stereotypes. Dangerous ethically. Delikado yan kasi magagalit sila sa atin. No? Ignore social causes. Hindi isinama ang poverty. Yan po ang ignore. Inignore niya ang social causes. Hindi isinama ang poverty, abuse, education, environment. Pang-apat, deterministic view. Parang sinabing wala ng choice ang kriminal, which conflicts with modern legal principles. Anong modern legal principles natin na pag-aralan sa criminal law? Parang sinasabing wala ng choice ang kriminal, which conflicts with modern legal principles like mens rea, al-qasadul jana'i. So, ang legal concern natin lang, kung ang born criminal na sinatabi natin, kung born criminal, no? Ang tao, paano ang criminal responsibility? Tafaddalu. Kung born criminal ang tao, ang human being, paano ang criminal responsibility? Okay, babalikan ko kayo dyan mamaya. Isip-isip kayo. Okay, anong sagot dyan? Kung born criminal, ang tao po, paano ang criminal responsibility? That is the question mark. So dito yung ikhwani wa akhawati, sa modern scientific reinterpretation natin dyan. So, hindi tinatanggap ang pure Lombrosian approach. Ngunit may modern equivalence tayo dyan. Mayroon tayong neuroscience, no? Prefrontal cortex damage or poor impulse control. Meron tayong genetics, nabanggit natin kanina. Meron tayong hormonal studies. Meron tayong neurodevelopmental disorder. Meron tayong marami pang iba. So, dito yung ikhwani wa akhawati, no? Isang inmate ang paulit-ulit na violent. Anong evaluation natin dyan? Yung inmate na yan. Ang isang inmate ang paulit-ulit na violent. Evaluation result natin dyan ay may traumatic brain injury siya. Meron siyang high impulsivity due to frontal lobe dysfunction. Mayroon siyang documented history of abuse. Sa korte, ano mangyayari sa kanya? Kapag sa korte, kung kayo ang judge, ano ang gagawin niya? Anong gagawin ninyo? Ang gagawin dyan ay maaring gamitin bilang mitigating circumstances. At ang recommendation ay treatment-based rehabilitation kaysa purely punitive approach. Di maana ya ikhwani wa akhawati, lumitaw noong 19th siglo habang lumalakas ang scientific positivism. Ang Lombroso's claim po, criminal have biological traits at a distinct feature. Physical characteristics predict criminality. Ayon kay Lombrosos. So, ano ang strength natin dyan? Nagsimula ng scientific criminology, nagbigay daan sa forensic psychiatry at behavioral genetics. So, weaknesses po yan dahil po, ignores environment, ethical dangerous to deterministic, scientifically flawed. So, sa modern view po, crime involves both biology and environment. Sa modern natin ngayon, ang crime involves dalawa, yung biology plus environment. Biological factors can mitigate guilt but do not eliminate responsibility. Ang biological theory ay mahalaga dahil po binuksan nito ang pintuan para sa scientificong pag-aaral ng kriminalidad.
Ngunit hindi ito sapat upang ipaliwanag ang human behavior. At kailangan laging isaalang-alang ang psychological, social, at environmental factors. Sa modern criminology, ang kriminal ay hindi ipinanganak. Ang kriminal daw ay hindi ipinapanganak. Nabubuo. Saan siya nabubuo? Yung kriminal. Nabubuo sa combination ng ano? Sa combination ng biology plus environmental plus personal choice. Saan nabubuo ang kriminal? Hindi, ang criminal is not born criminal. Or sinasabi na born criminal, no. Pero combining, saan siya nag-combine? Combining biology plus environment plus personal choice is equal to criminal. Sa Sister Fatima? Yes po. Barakallahu fikum. Okay, ngayon, wala na tayo sa biology. Napakahaba itong biology. Naubos ang oras natin dito Biology lang tayo. Punta tayo sa psychology. Okay, kay Sister Layla ito. Nandiyan pa Sister Layla? Nandiyan pa siya? Listening mode lang. Nandiyan. Psychology. Sa iyo to, Sister Layla. The psychology theory po, ang psychology theory, kayo na magkwan kasi wala na tayong oras. Ang psychological theory in criminology ay nakatuon sa idea na ang kriminal na pag-ugali ay nagmumula saan? Sa utak? Nakita niyo yung utak? Problem sa utak. Sa utak. Ano, Sister Fatima? Problem sa utak. Problem sa utak. Opo, nakita mo yung utak dyan? Malaki masyado? Okay, ngayon ibigay natin ang pagkakataon kay Sister Layla. Yalla, bismillah Sister Layla. Ang psychological theory ay nakatuon sa idea na ang kriminal na pag-ugali ay nagmumula saan? Tafaddali. Psychoanalysis po siya, Doc. Your psychoanalysis na galing po siya sa childhood po. So, it is nurture versus nature siya na kumbaga basihan, no? Hindi lang siya kumbaga literal na galing sa utak, but at the same time kung ano yung, kung sabihin nating nature, yun yung by genes or character na nanggagaling sa minana niya, sa personality characteristics galing sa parents or sa relatives or something like genetical. Kapag ka naman nature, sabihin nurture naman is, it is somehow depende sa natutunan niya habang siya ay bata pa. Kasi meron din tayong theory sa psychology that every child is a tabula rasa. Tabula rasa means blank slate. So, para siyang kung ano yung pinukpok mo dyan, inukit mo dyan, yan ang magre-remain sa kanila. Ika nga, sabi ni Sigmund Freud, yung mga issues natin na hindi natin nare-resolve mula pagkabata natin is nagiging, kumbaga, it comes back in an uglier way daw pagka tumanda tayo. So, yun po. Barakallahu fik, Sister Layla. Jazakillah khairan. Now, barakallahu fik. Expertise po ni Sister Layla yan, psychologist. Okay, sino pang psychologist dito? Tafaddalu. Sino nag-aral ng psychology? Mag-share po tayo dito sa Biwang Institute. Sa lahat ng klase ko, sharing tayo. Lahat kayo may expertise before. So, magtulungan tayo dito para makabuo tayo ng micronation. Tafaddalu, Sister Layla. Ay, meron lang pala ako example nito. Okay, so example. Kasi hindi namin naintindihan kanina. Example, need ng example. Okay. May example lang ako nito. Meron akong, it's a real life situation or scenario ha. When I was working before sa isang company, merong mga issue. May isang staff siya. Hindi ko na babanggitin ko ng pangalan.
babae siya, okay? And then, married na siya. Nasangkot siya sa isang issue na, alam mo yon, parang meron siyang extramarital relationship within the company which is immoral and unethical, no? Kasi meron tayong mga company rules and regulation and iiwasan natin yung mga ganyan kasi nakakagulo yan sa isang organization, okay? So, when we trace it back using of course, the factual basis na ginamit namin, yung mga CCTV, ganito, blah, 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 and everything. So, here comes na naungkat ko yung yung personal na information, no, sa kanya kasi nakausap ko yung parang kaibigan niya. It turns out na yung babae na yun, yung staff na yun, hindi niya maiwasang mag-engage on cheating or sa ibang lalaki dahil siya pala ay nag-gang rape nung somewhat maliit pa siya, something like that, or teenager, something like that. So, doon, na-resolve na yung panahon na yon na nanagot na yung mga na. Pero on her side, psychologically, siguro may trauma. Meron siyang mga tawag nito. Yung body kasi natin is nagre-response on certain stimuli na pwedeng maka-affect on our decision making and actions. So, it turns out na nagkaroon siya ng tawag nito, infraction and violation of the company rules and regulation. If kung titingnan natin sa society, no, pwede siyang magkaroon ng, let's say for example lang, isang lalaki, child molester, meron siya mga ganun, example lang. So more likely, yung mga taong mga ganun, mga offender, meron din silang mga psychological or psychiatric history na nangyari sa kanila that they were also the victim from the past. Kaya kung sa amin lang, sa clinical lang and sa psychiatric, if hindi natin yan ma-resolve ang issue na yan, kasi syempre, let's say for example, mahirap lang sila ng panahon na yun or binaliwala lang or hindi siya nabigyan ng hustisya or what. So walang tumulong sa kanya, walang nag-reach out. Let's say for example, a certain criminal, walang nag-reach out sa kanya na nagkaroon siya ng issue that later on of his or her life na may nangyari na ang punot dulo dahil doon root cause niya nagkaroon din pala siya ng trauma dati. So yan ang tinatawag natin na parang history repeats itself. Kapag hindi natin na-resolve. Kaya mahalagang kilalanin natin yung sarili natin. Kaya sa ibang, I don't know with sa ibang yung pinagtatrabahuan natin, pero siguro yung sa ibang company, meron silang tinatawag na yung personality and character awareness para alam natin and kilala natin yung sarili natin. Importante kasi yan. Hanggang kailan yung threshold natin na parang nagagalit tayo, hanggang kailan tayo, or let's say sasabihin natin sa sarili, ops, trigger point to. Hindi na pwedeng tawag nito, pabayaan ko or I need to step back kasi kapag hindi, meron ng hindi magandang mangyayari. I don't know kung napanood ninyo sa Netflix yung may Korean at saka Filipino yan, yung It Is Okay Not to Be Okay, na it involves with crime and psychological, parang ganun. Meron yan, Doc. Maganda yun na story. Napanood ko po. Barakallahu fikum. Pero huwag niyo sabihin tayo lang. Barakallahu fikum, Sister Laila. Jazakallahu khairan. Marami po makukuha doon. No? Barakallahu fikum. Shukran jazilan, Sister Laila. Doon sa kwan na yan. May history doon. Barakallahu fikum. Sino may Netflix, pwede kayo manood doon. Okay. Ang tanong, haram ba yon? Depende. No, hindi po haram yung kung ang kwan natin ay, pakay natin ay yung pinag-aralan natin. Barakallahu fikum. So, dito ya ikhwani wa akhawati, no? Ang psychological theory, barakallahu fi Sister Laila, thank you so much sa sharing sa expertise mo. Ito po ay nakatuon sa idea na ang kriminal na pag-ugali ay nagmumula, nung sinabi ni Sister Laila, doon na yan, at saka sa mental processes
sa unconsciousness drive, sa personality traits, sa childhood trauma, sa mental disorder, sa madaling sabi po, or in short, ang criminal act is a psychological reaction. Ano yung sinabi si Tarayla? Ang criminal act is a psychological reaction. Hindi lamang ito resulta ng biological factors o social environment, kundi combination ng personal mental dynamics. Dito ikhwani wa akhawati, mayroon tayong tinatawag na dawafi an-nafsiyah, psychological motivations. Ayon po sa psychological theory, ang crime ay maaring bunga ng unconsciousness or unconscious desires, no? Yung unconscious desires or unmet emotional needs, internal conflicts at impulsive reaction. Ito ang pinagmulan ng psychoanalytic criminology, no? Yung Freud. Okay, anong halimbawa niyan? Halimbawa niyan sa psychological drives, no? Hindi po Google drives, kundi psychological drives. Aggression as response to frustration, sexual or violent impulses, emotional instability, inability to delay gratification. So, yung legal term natin po dyan, nandyan po yung al-qasdul jina'i mens rea, yung mental intent. No? Meron siyang sinasabi na al-irada, volition, yung capacity to choose. No? Or meron tayong impulse control disorder sa legal term natin. Ano example niyan? Yung mens rea, yung volition, yung impulse control disorder, isang offender na biglang sumaksak dahil sa intense anger. Maaring may impulse control disorder na nakaapekto sa kanyang criminal act. No? Isang offender na biglang sumaksak dahil po sa intense anger. Maaring may impulse doon, impulse control disorder na nakaapekto sa kanyang criminal act. Wahakada. Yan po ang psychological motivations. Punta tayo sa awamilu saksiya, personality factors. Ang criminal behavior ay maaaring nakaangkla saan? Sa personality traits. Sa antisocial, anti o anti? Anti o anti ang pagbasa? Antisocial. Hindi anti? Antisocial daw. Hindi anti? Antisocial ata. Antisocial. Yung parang Opo. ayaw niya sa mga tao. Opo, antisocial. Ang anti at saka anti, pag anti ay, ano? American English. Pag anti, British English. British kasi ako, sister. Laila, sorry. Okay, walang problema. Doon tayo sa anti na lang. Okay, British English kasi ako.